Ikaw, Colonel Marcos, ha? Halata ka na. Ang tinatanong ko lang yung compelling reason. Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung sagot mo sa akin. Hindi ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is, dun sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, sa pagkaintindi ko na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idiin ang mga taong binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si Senator De Lima, Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter at saka Lim, Peter Ko. Peter Ko, Lovely Impal, Yes. at General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yun? Yes po. Yes, tama. Now, noong panahon na yon, yung driver ni Senator De Lima nagtago, di po ba? At eventually nahuli. Oh, tama po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, dinala ka rito sa Camp Crame, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan. Hindi po kami nagkita, Mr. Chair. Through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino pong utos? Kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General De La Rosa? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng tungkol doon sa mga date na binanggit namin at sa mga lugar na nangyari. Kung saan nangyari kasi hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para siguro, Mr. Chair, na paniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anyway, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na based on reports during that time, shoot them if Leyte Mayor son resist arrest. Nalaman mo rin ba ito? Opo, yun din ang dahilan na ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si General De La Rosa, who was then the Chief PNP, ay nagbigay ng shoot-on-sight order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor Sanz, surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Yung tatay po ninyo sumuko sa otoridad noong August 2, 2016. Tama po. Tama. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, meron ding ang hepe
ng Alvera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Panahon na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na bumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And there was also a raid conducted on your parents' house, which allegedly yielded 88 million worth of shabu. Yun ang nakalagay sa report ng mga pulis, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun. Opo, Mr. Chair. Meron ka bang naging girlfriend na Ana Lolia Guno? Naging asawa ko po yun si Analolia Gono po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail po. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan yung dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Yung asawa ko po, Mr. Chair, may relasyon, parang naging girlfriend, naging kabit ni Jaguar Diaz po, Mr. Chair, sa panahon na yun. At iniwan ako. Oo, naghiwalay kayo at sumama Oo. kay Mr. Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Aha. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustodiya ng ating otoridad, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng Drug Watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA kung ano ang meron o saan ka naka-categorize kayo mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung ikaw ay nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven na sasabihin mo ang lahat, pero hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron. Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord doon sa original list ng war on drugs? Hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote at sa politika din na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako. 22 years ago. Naging drug addict po ako. Pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo, yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi eh. Tama? Tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo kay Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, may I know why Colonel Marcos is not around? Mr. Chair, Yes, wala po Congressman.
While waiting for the if I may Yes. just ask a short question kay Yes, kay Mr. Kerwin. Kerwin, ano bang negosyo ng pamilya nyo sa Albuera? May hotel po kami, Mr. Chair. Hotel. Hotel po. Pwede bang sa inyo yan? Sa inyo yan? Kayo may-ari mismo ng hotel? O may Opo. pamilya nyo lang? O may Pamilya, mga kasosyo pamilya. kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Colonel Marcos is ready here. Please proceed. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Colonel Marcos, Yes, sir. how long have you been in the service? Bali, nag-30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Gusto mo sorry. pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16, Kaya ako nga tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa CIDG. 8 years, sir. 8 years. Continuous yun or may break? Continuous na naman po, sir, except nung na-restrict, si IDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until sa time na nakulong kami for 4 months, pero ano kami, sir, automatic leave of absence, pero si IDG pa rin yung unit namin. Gerald Torre, is Gerald Ernia present? Kindly please take your seat. Have you taken your oath, Sidney? Not yet, Your Honor. Kindly take your oath. Comsec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God? Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Comsec. Gerald Ernia, how long should a police officer stay in a certain position, pursuant to your rules and regulations? In our existing policy, Your Honor, for key positions like CIDG, as regional chief, the maximum tenure is 2 years, Your Honor. That's the maximum. But you Maximum, can relieve, you have been relieving people even if they've stayed there in that position for only 1 year. That's possible, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, Your Honor. Yes. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Now, Gerald Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since 2 days ago, sir. 2 days ago. So wala na. Yes, sir. So ngayon nyo lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... kasi tinanong ko rin yan nung nandito si Gerald Karamat eh. And he was not able to remove Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Thank you. Now, kanina, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa AMLAC na kumausap sa iyo sa isang seminar, pangalawa nung nautusan ni Gerald Ubusan na pumunta yung mga AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po.
sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni the Honorable Paduano. Ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative. Na una, sinabi sa iyo sa isang seminar. Pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Ubusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo sir, tama po sir. Oh. Ang Would you- pangalan po niya sir, Attorney Joseph Tambago. Bakit yung kanina isa, sir. nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, Sir, hindi mo masagot-sagot kanina. nagtanong po ako sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Ubusan. Kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi. Yes sir, AMLA po. Taga-AMLA po sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya nyo na nakuha sa raid na ginawa nyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po sir, Hindi, tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. nag-umpisa po yung... Kanina, ang sinabi mo doon sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan kasi silang lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano, sir, ang laman. Di po wala kaming idea during that time na raid, nung pinaila namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito. And you said na, ikaw nga sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5+ billion. Pilipinas, Mr. Chair, ganun-ganun na lang na anybody can just claim self-defense. But the rules and the laws require that the PNP should file a case against any of its officers. Years you cannot mention is lying. Lying po... Lying. Because on record, there is a such thing as 5.1 billion. So they're lying, but still you cannot mention their name? It is the, sir, Blue Oceanic Corporation Textile. No. What? Answer directly my question. Di ba? Sinabi mo 5 billion, 5.1 billion. Now we check with AMLA, wala. Now you're telling this committee that the two lawyers in which until now you cannot mention is lying? Wala naman sila dito, sir, para i-deny yung sinasabi ko. Ah, hindi. This is record. Nako, Colonel Marcos, are you a lawyer? Hindi naman po. Oh, wag kang mag-lawyering dito. Hindi po ako nagdolori. Papalusot ka, I am not a lawyer, pero hindi ka pwedeng lumusot dito.
Sir, it's an honest to goodness information, sir. Wala akong motibo, sir, na... Hindi, kaya nga yung tinatanong ko, kasi kanina hindi naman tinanong sa'yo, ikaw mismo voluntarily, when you are being asked by Kong Rods. Now, hindi mo ma-mention yung pangalan. Now, nandito na yung dokumento, official document. O still, are you insisting? Yung po kasi ang binigay na info sa akin, sir. You cannot produce the name. Then you will tell this committee that you're telling the truth. Nandun kasi, sir, sa isang cellphone ko yung pangalan. Pinipilit ko pong i-recall, sir. Pasensya na po. Bakit anong nandun sa binigyan ka ba ng cellphone number? Nirecord ko po yung mga pangalan niya, sir. Or do you have the document, official document, that you were ordered by a certain General Bosa to meet that to AMLAC personnel or lawyers? Tinawagan lang po ako, sir, ni Director. Oh, yun ang problema. Because that instruction is verbal. Oh, verbal, sir. Oh. So verbal, okay ka? Sir? Okay sa'yo na verbal. Verbal instruction. Bali, tinawagan ako ni General Lubusan na may pupunta sa Hindi kaya nga eh. Okay sa verbal instruction na napaka-sensitive. It's all about acid nung Espinosa. Oh, they were ongoing investigation noon, sir. Oh, yun yung problema mo to ni Ongoing po. Colonel Marcos. Yun ang problema mo. Eto i-hold ko muna. Yes, Chairman Akop. Inutusan o sinabihan ni General Ubusan yung dalawang AMLAC na pumunta sa iyo kasi ikaw ang nakakalam. Tama ba yung pagkarinig ko sa sagot mo? Opo, sir. Tama po, sir. Ano yung bagay na iniimbestiga ng AMLAC? At bakit lumabas doon yung 5.1 billion na sinasabi na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Kasi during that time, sir, I was, dahil ako ang regional chief ng CIDG8, Sinabi ba nila? sir, Sinabi ba nila na ang iimbestigahan nila yung financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? yes po, sir. Yun ang specific na pakay nila, sir. Ay, mandatory na sabihin mo yung pangalan ng dalawang AMLAC. Opo, sir. Chairman, can I proceed? Thank you, Chairman Akop. Now, you should submit in this committee the names of that two lawyers from AMLAC before we end this hearing. Or else, this committee will be pushed aside to in contempt, Colonel Marcos. Sorry. Sige Is po, it sir. produced? I-recall ko, sir. Now, let me proceed, Mr. Chairman. You mentioned, tinanong kita kanina kung lawyer ka eh. Kasi you mentioned about compelling reasons for the issuance of search warrant. Yes, sir. Oh, matanong nga kita, what is the compelling reason to issue search warrant inside the jail? And it happens not only once, Colonel Marcos, it happens not only once, it happens twice during your time. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Twice nangyari. Dalawang beses, dalawa ring tao ang namatay Yes, sir. na mga allegedly drug lords. Opo, sir. Oh, now, please answer, what are those compelling reasons? Kasi nandito taga-GOJ. Tatanungin ko, Yung usually, sir, pag nagkakaroon kami ng application on other areas, hindi doon sa jurisdiction ng judge, sir, na nakakasakop doon sa dapat applyan namin ng search warrant na lugar. Ang isang compelling reason, there is reasonable, this is a valid reason na maaring mag-leak, sir, yung search warrant na ina-apply namin. Yun po yung... okay, valid reason Opo, sir. that you can serve that search warrant. Tama? Bali, pag mag-a-apply po kami, sir, sa isang judge na sasabihin ng judge, o bakit dito kayo nag-a-apply? Eh, may judge man doon sa lugar na yon. Hindi, no, sandali. Opo, sir. Ikaw, Colonel Marcos, halata ka na. Ang tinatanong ko lang yung compelling reason. Hindi kung saan mo kinuha, darating tayo dyan mamaya. Opo, sir. Kung saan ka nag-apply, darating tayo mamaya. You answer first, sa'yo ito nagaling eh. Opo, sir. Bali, ano yung reason, sir? Yung para hindi mag-leak po yung search warrant. Kasi, Sorry?
Pag minsan kasi... You are not, Colonel Marcos, you are not answering my question. Ang sinasagot mo, Colonel Marcos, makinig ka. Ang sinasagot mo, yung reason why, instead of getting search warrant in Leyte, you get your search warrant in Samar. Yun ang sinasagot mo. Di ba? Opo, sir. Mali. Ang tanong ko, what is the compelling reason to issue a search warrant in a government facility, and in this case, a jail under the Bureau of Jail Management and Penology. What is that compelling reason? We have a reason to believe, sir, based on intel reports, that there is collusion between the jail guards. Again, you don't answer my question. Ang tinatanong ko, hindi kung saan ka kumuha ng search warrant. Ang tinatanong ko, yung sinasabi mong compelling reason to issue a search warrant inside a government facility, and in this case, sa jail, under the supervision of the BGMP. O anong compelling reason? May intel report nga kami, sir, na yung mga jail guards is medyo kumbaga patong na, sir, doon sa operation. Dali. Again yung tinasagot mo sa akin, application of search warrant, pupunta rin tayo doon mamaya. Ang tinatanong ko lang, ano yung sinasabi mong compelling reason for you to ask for search warrant, and the court will issue a search warrant indeed in a government facility, and in this case, jail under the BGMP. Ikaw nagsabi. Because there is a criminal act going on, sir, inside the jail. Kumbaga, merong... Criminal act? Oh, parang may... Okay, mamaya puntahan natin. DOJ. Nandito DOJ? Criminal ka, tandaan mo ha, Colonel Marcos, pag nagkamali ka dito, na nagsisinungaling ka, baka baguhin mo na, I will cite you in contempt. DOJ, did you get the question that I raised to Colonel Marcos na defensive siya, umiiwas siya, nasagutin? O what is that compelling reason daw? Is there a compelling reason to issue a search warrant in the jail? Mr. Chair, regarding that particular case, Mr. Chair, there's already an en banc decision by the Supreme Court, saying that there is no compelling reason for the issuance or for the issuance of the warrant. I mean, there's no compelling reason for the application of a search warrant in a jail facility, Mr. Chair. That is a jurisprudence. Yes, Mr. Chair. Oh, Colonel Marcos, eto, hindi ako lawyer, pero ganon din pagkaintindi ko. Eto, DOJ na yung sasabi. Oh, do you have to contest the opinion of the legal minds from DOJ? Hindi po, sir. Oh, better not talk. Kasi yun lang tanong ko eh. Now, next. Eto, establish. Okay. Kasi, under the jail management, may uplan galugad dyan eh. Di ba? That is the standard operating procedure of the BGMP if indeed there is an information that that jail, particular jail, may illegal na nangyayari sa loob. Oh, you know. I agree, sir. Oh, so you now agree that you cannot supposedly use it that apply a search warrant. That is the opinion of the DOJ. Actually, sir, yung operation na yun, hindi naman talaga papayag na papasok sa isang decision. Sandali, punta natin mamaya yun. Ang tinatanong ko lang muna dito, I just want to establish that you should not apply a search warrant in a jail. That is now a jurisprudence. Yes, sir. Okay, let me proceed. Ito tatlong case. Now, in the case of Egay Alvarez, isabihin ko na siya para baka mamaya, Egay Alvarez happens August 11. After, the day before Paranaque case of Bantag happens. And 2 days after, August 13, the case that 3 Chinese national was killed inside the Picol. The first, kumbaga, babalikan ko yon mamaya pag nandito si Garma,
the first, at saka si Leonardo, the first incident na may impact doon sa war on drugs is the case happened in your area. And that is the case of Egay Alvarez, happens to be a detainee at the time and allegedly a drug lord, and he was killed inside this jail because of your search warrant. Tama? Yes, sir. Okay. Now, first question. Sino ang judge na nag-issue ng search warrant? In the case, sir, of Abuyog Penal Colony, ang nag-issue po is si Judge Janet Cabaluna po, sir. Si Janet Cabaluna. Opo, sir. And she was also the judge that you applied first for Mayor Espinosa. Hindi po, sir. Ibang judge naman po, sir. Bali si Judge Tarcelo Sabari naman kay Espinosa, sir. Pero taga-Samar yun. Samar po na ano. Samar din yung isa. Yung Cabaluna. Hindi, nalimutan ko na, sir, kung kasi hindi po akong applicant. Hindi ko nga makalimutan eh. Si Major Laraga po ang applicant, sir. But yeah, Major Lala is under you. Opo, sir. Oh. Ah, Kaya nga nagkakaso ka doon, di ba? Opo, sir. Hindi ko, basta within Leyte yata, sir, si Judge Cabaluna. O hindi, or sama, hindi lang ako sure yung kung saan, sir. Colonel naman, kanina mo pa dinipinsahan niya, you have to take search warrant outside of the jurisdiction because the connection of blah, blah, blah to the jail and the court. Samar. Tapos ngayon, ayaw mo aminin, taga-Samar. Samar siguro, Samar, sir. Ay, hindi nga ako involved doon eh. Pero alam ko na taga-Samar. Opo, sir. O, in applying for a search warrant, in this case, eto, Colonel ha, eto, pag nagkamali ka dito, I will cite you in contempt. Who is your deponent? Who is your deponent? Sa Albuera, sir, naalala No. ko, si Hindi Alvera. At tinatanong ko ngayon yung kay Igay pa, Alvarez. Who is the deponent? Si Major Laraga po, sir, makakasagot kasi sila po ang applicant, sir. Hindi po ako. Hindi silang pumunta sa judge. Pero maalala ko But, sandali, but yung major is under your watch. Opo, sir. Tama? Opo, sir. Oo. Di ba? Hindi. Oh, so you allow that major to ask for a search warrant without knowing the deponent? Sir, ganito po ang procedure namin sa CIDG. Yung mga provincial officers po namin, kanya-kanya po yan nag-a-apply ng search warrant. Ang regional chief po, sir, hindi po nagtatanong kung sino po ang deponent. Sandali. Opo, sir, ganun po Sandali. namin. But, Colonel Marcos, ha, ito part of the drug war. And in Region 8, you're the ones supervising such campaign as CIDG chief. Opo, sir. Oh, now, sinong major yon? Police Major Leo Laraga, sir. Siya ang provincial... Ngayon, he's assigned in where? Leyte Provincial Chief siya. Ngayon, saan siya naka-assign? CIDG pa rin ngayon, sir. Is he active? Yes, sir. Mr. Chairman, can we ask General Torre to check that a certain major and He is assigned with RFU 8 now, sir. RFU 8? Oh, CIDG 8, sir. 8. She is the chief. No po, sa ngayon siya ang chief investigator yata doon, sir. Oh, can you call him? Colonel Torre, can you check? General Torre, can you check? Yes, sir. Will do, sir. Please check the deponent of such search warrant. Mag-feedback ako, sir. Oh, ganito lang, Colonel Marcos. Yung deponent mo ba, police? Civilian, sir. Civilian? Usually civilian, sir. Hindi, tinatanong ko na in this case, hindi mo alam. Sa Abuyog, sir, na search warrant, di ko po talaga, sir, Okay, now, doon sa Baybay. Civilian, sir. Paul Olindan. Sino? Paul Olindan. O Paul Olindan. Opo, sir. Is Paul Olindan a jail guard? Hindi po, sir. A detainee? Detainee ba siya? Dati, sir. Dating preso yan, sir. Oh, eto, Colonel Marcos, dating preso. Oh, kailan siya nakalabas sa bilangguan?
Ano siya sir, naka-parole eh. O nga, kailan nga nakalaya? Kailan nakalaya? Hindi ko alam ang... Matagal na, before the incident happened. Oh, matagal na po. Okay, now, how can a deponent should have a direct knowledge? Di ba? Yes sir. O paano siya magkaroon ng direct knowledge doon sa selda, sa cell ni Mayor Espinosa kung he's not anymore a detainee? Pinipilot ko kasi. Gumagawa kasi kayo ng kalokohan eh. Sir, ang humaharap po kasi sa judge. Hindi, tinatanong ko sa iyo, kung ang deponent mo is a former PDL, under parole, anong direct knowledge doon sa loob ng silda ni Mayor? Ang nagdadala kasi sir sa... Sandali. Sandali. Yes, sir. Oh, yung deponent mo, may direct knowledge ba? Wala. It will be based on the appreciation. Hindi nga, ito nga ngayon, tinatanong kita, he's not anymore a PDL, under parole, he was not there in the jail, and still you use him as a deponent because you have something plan, a different plan for Mayor Espinosa. Oh, Mr. Chair, clarification, Mr. Chair. yes. This Yes, related to regarding the this question, issue, sir. Mr. Chair, yes. Okay. I'd like to ask in layman's terms, Mr. Chair. Dahil gusto nilang gawin, dahil yung police gusto nilang gawin yung trabaho nila, na makakuha sila ng search warrant, kasalanan ba nila na yung judge ang mag-issue ng search warrant? Now, if there is a jurisprudence from the Supreme Court, bakit nag-issue ang judge? Hindi, yun na nga eh. Ang point dito is, May. deponent per se should have a direct knowledge. And of course, may problema ang judge. But at the same time, may problema kayong mga pulis.